Kabanata 2671. Pagkatapos nito, hinawakan ni Jackson ang kanyang kamay, at isang guhit ng ilaw na bumaril at lumapag sa harap ni Severin na nasa plaza. Si Severin ay napaatras lamang ang kanyang kamao at nakita ang puting jade na lumulutang sa harap niya. Tiningnan niya ito ng may hinala. Bigla, narinig niya ang tinig ni Jackson sa kanyang isipan. Severin, ito ang konsepto ng paggunita, ang pangunahing pamamaraan ng aming angkan. Matapos masaksihan kung gaano kalakas ang iyong katawan, nais kong ibigay ito sa iyo. Inaasahan kong makakatulong ito sa iyo sa landas ng pagiging isang celestial. Nabigla si Severin dahil alam niya na ang bawat barbaric cultivator ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa konsepto ng paggunita. Ito ang unang bagay na natutunan nila sa landas upang maging isang barbaric cultivator. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Jackson ng lubos sa kanya. Ang barbaric na pamamaraan ng pagsasanay sa lakas ng katawan ay mahusay na kilala sa buong Blue Realm. Wala sa mga diskarte sa pagkamit mula sa siyam na mahusay na sagradong lupain na maihahambing sa isa na naranasan ng barbaric. Nang matauhan si Severin, hinawakan niya ang jade at yumuko upang sumaludo sa direksyon ng sagradong bundok. Pinahahalagahan ko ito, at salamat sa iyong kilos. Kung ako ay naging isang celestial, tiyak na maaalala ko ito. Nakita ito ni Jackson at tumanggo ng may ngiti. Pagkatapos nito, inalis niya ang kanyang banal na pandama at tumigil sa pagsubaybay. Sa pamamagitan ng mga fragment sa hinaharap na nakita niya sa ilog ng panahon, nalaman niya na ang kinabukasan ng kanyang angkan ay nakasalalay kay Severin. Mas mainam na magpahiram ng isang tulong sa ngayon kumpara sa pagbibigay ng isang regalo upang batiin ang kanyang tagumpay. Samantala, pinalawak ni Tristram ang kanyang mga mata at nadama ang kawalan ng paniniwala nang makita niya ang jade na lumulutang sa harap ni Severin. Iyon ba ang konsepto ng paggunita? Naisip ni Tristram. Bilang prinsipe ng barbaric, walang dahilan na hindi niya ito makilala. Nag-aatubili lang siyang tanggapin ang katotohanan dahil alam niya kung gaano kahalaga ang konsepto ng paggunita. Bukod dito, hindi niya inaasahan na ang Grand Priest ay magbibigay ng isang mahalagang pamamaraan sa pagkamit kay Severin. Ang pakiramdam ng pagkabigla at galit ay bumagsak sa kanyang puso. Ang kanyang saloobin kay Severin ay nagbago ng malaki. Ang kanyang tingin kay Severin ay naging matindi at magalang. Wala akong ideya sa iniisip ng Grand Priest. Nangangahulugan ba ito na ang kinabukasan ng aming angkan ay nakasalalay sa kanya? Naisip ni Tristram. Kinokontrol niya ang kanyang emosyon, naglagay ng isang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi ng magalang. Hindi nakakagulat na ang matandang si Adrian ay nag-recruit sa iyo bilang kanyang personal na alagad. Alam kong mayroon kang mataas na nakamit ngunit hindi ko alam na ang lakas ng iyong katawan ay napakalakas din. Tumawa si Severin. Haha, salamat sa mga papuri na iyon. Nakita niya ang pangungutya at mapang-uyam na pagtingin kay Tristram bago ito. Ang pagkuha ng mga papuri mula kay Tristram ngayon ay nagparamdam kay Severin na napapagod at masaya, lalo na dahil si Tristram ang prinsipe ng barbaric. Ang resulta ni Severin ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga barbaric ay labis na nasasabik. Gosh! Hindi ko inaasahan ito. Ang lakas ng katawan ni Severin ay talagang mas malakas kaysa sa karamihan sa atin. At ang jade na iyon, dapat itong regalo mula sa nakatatanda. Ang nakatatanda ay dapat na nag-isip ng labis sa kanya. Nang maglaon, iniwan ni Tristram, Severin, at Reinhold ang bantayog habang ang iba ay nakakaramdam pa rin ng pagkabigla sa resulta. Dahil natanggap ni Severin ang konsepto ng paggunita, wala na siyang pakiramdam na maglakad sa paligid ng lungsod. Sa halip, hindi na siya makapaghintay na bumalik sa kanyang silid. Nang siya ay bumalik sa kanyang silid, kinuha niya ang jade, inilagay ito sa kanyang noo, at pinakawalan ang kanyang banal na kamalayan upang makuha ang impormasyon sa jade. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. May isang bahagyang ilaw na sumabog sa kanyang itim na balintataw. Kaya ang unang bagay na natutunan ng barbaric na cultivator ay ang pagmamasid sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito at pinalakas ang mga meridian sa katawan.
Upang ang bawat meridian ay katumbas ng energy core at ginagamit ito upang maiimbak ang lakas ng dugo at enerhiya bulong ni Severin. Ang pamamaraang ito ay medyo nakakalito at medyo katulad sa panloob na kasanayan sa mundo na nilikha niya. Gayunpaman, ang panloob na kasanayan sa mundo ay para sa mga normal na cultivator at ang konsepto ng paggunita partikular na nagtrabaho para sa mga barbaric cultivator na nagsanay lamang sa kanilang mga katawan. Ito ay halos kapareho kapag ang isang cultivator ay kailangang palakasin ng 365 meridian sa katawan sa yugto ng Paragon. Tahimik na binanggit ni Severin ang mantra ng pamamaraan. Makalipas ang ilang minuto, na-memorize niya ang pamamaraan at umupo kasama ang kanyang mga binti na tumawid upang simulan ang paggunita. Gayunpaman, hindi niya mailarawan ang ligaw na hayop mula sa mga sinaunang panahon o ang mga kabuuan ng mga dragon o phoenix. Sa halip, ang target na pinili niya ay ang kanyang sarili. Sa paglipas ng oras, isang maliit na figure ng tao ang lumitaw sa kanyang meridian sa pamamagitan ng paggunita. Ang figure ay mukhang halos magkapareho sa kanyang ngunit ang aura ng figure ay naglalabas ng hindi pagbabago bago ng paglilinang kundi isang medyo marilag na enerhiya at dugo. Gusto niyang tawagin ang mini versions niya bilang Mini Severin. Salamat sa nakaraang karanasan, mabilis ang bilis ng paggunita ni Severin at maayos ang proseso. Ang isang meridian ay nakumpleto. 2 meridian ang nakumpleto. 10 meridian, 100 meridian, at iba pa. Tumagal ng 2 araw si Severin upang makumplito ang bawat meridian sa kanyang katawan. Ngayon ay may isang maliit na Severin sa bawat meridian. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalabas ng isang malakas na lakas ng enerhiya at dugo. Sa puntong iyon, ang lakas ng enerhiya at dugo ni Severin ay napakalakas na madali niyang mapabagsak ang isang bundok na may dalisay na lakas ng katawan, paghiwalayin ng dagat gamit ang kanyang paa, at punatin ang puwang ng walang kahirapan. Ang masayang bagay tungkol sa lahat ng ito ay naramdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng labis. Ang lakas ng kanyang katawan ay lumampas sa lakas ng isang elite quality na espiritual na kayamanan at naabot ang isang hindi pa naganap na antas. Habang hinahawakan niya ang kanyang kamao, isang napakalaking kapangyarihan ang nagmamadali sa kanyang katawan. Malakas ang kapangyarihan na maaari itong bumagsak ng isang bundok at hatiin ang dagat. Ang puwang sa harap niya ay hindi makatiis sa kapangyarihan at nabasag sa hindi mabilang na mga fragment upang ipakita ang isang malaking spatial crack. Nang makita itong nangyayari, nasisiyahan si Severin. Matapos may sigaw ang konsepto ng paggunita, natatakot ako na ang aking pisikal na lakas ay lumampas sa 300,000 kapangyarihan ng kalangitan. Ang isang strand ng enerhiya ng kalangitan ay may timbang na isang bundok at maaaring sirain ang 100 milya ng lupa. Batay sa pagraranggo, 350,000 mga kapangyarihan ng Sky Solid ang lumampas sa maximum na mga strand para sa isang antas ng siyam na Royal Paragon. Sa katunayan, lumampas ito sa bilang ng mga strands, isang antas ng 2 Supreme Paragon na nagmamay-ari din. Dahil sa isang magaspang na pagtatansya, naniniwala si Severin na maaari niyang patayin ang anumang Supreme Paragon sa ibaba ng antas ng 3. Matapos isagawa ang konsepto ng paggunita, mayroon din siyang bagong pangunawa sa lakas ng kanyang katawan. Ginamit niya ang pamamaraan upang mailarawan ang kanyang sarili at lumikha ng maraming mini Severin upang ilagay ang mga ito sa bawat meridian sa kanyang katawan. Kahit na ito ay ang mini bersyon ng kanyang sarili, ito sa halip ay mapurol at mahina. Pakiramdam niya ay marami pa ring silid para sa pagpapabuti. Paano kung ang mini Severin ay may kamalayan? At palakasin din ang kanilang mga meridian. Mapapabuti pa ba nito ang aking pisikal na lakas at makakatulong na mabuo ang aking katawan? Isang ideya ang sumulpot sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay nagyelo na parang natuklasan niya ang isang buong bagong mundo. Walang oras si Severin at nagsimulang mag-eksperimento. Hindi siya ang tipo ng tao na mag-drug magpakailanman. Kapag mayroon siyang ideya sa kanyang isipan, kailangan niyang isagawa ito kaagad o makaramdam siya ng kakilakilabot. Sa sandaling iyon, kahit na ang langit at lupa ay tumutulong kay Severin. Unti-unting, dahan-dahang nahulog siya sa isang estado ng epiphany. Sa kanyang banal na kahulugan,
Ang kanyang paningin ay unti-unting iginuhit hanggang sa ang langit at lupa ay hindi na nakita. Ang lahat ng naiwan sa kanyang buntong hininga ay ang hindi mabilang na mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na naghihintay sa kalagitnaan ng hangin. Kabilang sa mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod, ang kailangan lang ay isang sulyap mula kay Severin upang makita ang isa na may marilag na dugo at enerhiya. Habang hinawakan ito ng kanyang banal na kahulugan, isang piraso ng impormasyon ang sumulong sa kanyang utak. Mga batas ng kapangyarihan. Nakikita ko ito ngayon, gamit ang aking katawan bilang isang sisidlan. Sanayin ito hanggang sa kung saan ang aking isip at katawan ay pantay na malakas at marahil ay isa sa mga kinakailangan sa pagiging isang celestial. Nakaramdam si Severin ng lubos na kasiyahan matapos malaman ang impormasyon. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang kagalakan. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagsasanay. Batay sa kanyang mga natuklasan, kailangan niyang hayaan ang bawat mini-Severin na magkaroon ng kamalayan upang magkaroon sila ng kanilang sariling panloob na mundo at dagdagan ang dami ng lakas ng enerhiya at dugo. Tinawag ni Severin ang pamamaraang ito na makajos na Meridian. Sa gitna ng kanyang epiphany, natapos niya ang pagsipsip ng mga patakaran ng kapangyarihan. Pagkatapos ay agad niyang pinakilos ang kanyang banal na kahulugan at hinati ito sa daan-daang mga strands upang makapasok sa isip ng bawat mini-Severin. Sa kanyang plano, ang banal na kahulugan ay maaaring makatulong sa mini-Severin na magbago at magkaroon ng isang pag-iisip ng kanilang sarili. Ito ay isang mahirap na gawain na gawin. Kahit na ang isang antas ng siyam na Supreme Paragon ay hindi makamit ito. Tulad ng sinasabi, ang isa ay hindi dapat magkaroon ng dalawang isip. Na inilalapat din sa isang cultivator. Kung ang bawat mini-Severin ay may pag-iisip ng sarili nito, kung gayon magkakaroon ng daan-daang mga kalat na saloobin na sumasabay sa kanyang isipan. Gayunpaman, naisip na ni Severin ang isang paraan upang harapin ito. Ang energy core sa isang katawan ng tao ay maaaring paghiwalayin sa tatlong bahagi, ang mas mababang energy core, ang gitnang energy core, at ang itaas na energy core. Ang mas mababang energy core ay ginamit upang mabago ang kapangyarihan sa espiritual na enerhiya at pinuhin ang mana. Ang gitnang energy core ay may pananagutan sa pagbabantay sa meridian. Pinuprotektahan ng upper energy core ang pinakamataas na espiritu at binabago ito sa espiritu ng solar. Matapos may sigawan ni Severin ang kasanayan sa panloob na mundo, ang kanyang mas mababang energy core ay naging kanyang panloob na mundo at hindi ito magamit. Ang itaas na energy core ay naglalaman ng kanyang pinakamataas na espiritu at hindi ito mababago sa iba pa. Kung may nangyari sa kanyang pinakamataas na espiritu, maaari siyang magdusa ng pagkawala ng memorya o maging demensya. Ang naiwan ay ang gitnang energy core. Dahil protektado rin ito ang mga meridian, ito ang perpektong pagpipilian upang makontrol ang mini-Severin. Matapos ang bawat mini-Severin ay na-inject ng banal na kahulugan, nalink sila sa gitnang energy core upang ang gitnang energy core ang magbantay sa lahat ng kalat na saloobin mula sa mini-Severin. Sa ganoong paraan, ang mga kaisipang iyon mula sa mini-Severin ay hindi makagambala at biglang tumama kay Severin sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang bawat mini-Severin ay talagang si Severin. Hanggat ang kanyang kaaway ay hindi pinunasan ng kanyang aura mula sa ilog ng oras, maaari siyang mabuhay muli at muling ipanganak sa pamamagitan ng paggamit lamang ng isang patak ng kanyang dugo. Gayunpaman, iyon ay isang pag-iisip lamang ng pag-aakala. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay lumikha at mapanatili ang mga mini-Severin sa bawat isa sa kanyang mga meridian. Kinokontrol ang mga ito upang makatulong silang magbigay ng kapangyarihan ng dugo at lakas sa katawan ni Severin at tumulong upang palakasin ang kanyang katawan. Hanggang sa puntong ito, sinubukan ni Severin na patakbuhin ang lakas ng enerhiya at dugo sa buong kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang banal na kahulugan upang makontrol ang kapangyarihan. Nagsimula siya mula sa kanyang puso. Sa tuwing ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay dumadaan sa isang meridian, hihiwalay din siya ng isang strand ng banal na kahulugan upang makontrol ang meridian. Dahil kasangkot ito sa kanyang pinakamataas na espiritu at mini-Severin, siya ay labis na maingat sa kanyang pagmamaniobra.
Tumagal siya ng 2 araw upang lumikha ng isang mini Severin sa bawat meridian at mag-iniksyon ng banal na kahulugan sa bawat mini Severin. Kapag nakumpleto na ito, sinimulan niyang subaybayan ang kanyang gitnang energy core na matatagpuan malapit sa kanyang puso sa gitna ng kanyang dibdib. Upang makumplito ang ideya, kinailangan ni Severin na lumikha ng isang bagong puwang sa kanyang gitnang energy core para sa isang bahagi ng kanyang pinakamataas na espiritu upang makapasok upang makontrol ang mini Severin. Huminga siya ng labis at determinado na magawa ito. Ang konsepto ng paggunita ay nagbigay sa kanya ng isang shortcut upang maunawaan ang kanyang landas sa paglilinang sa pamamagitan ng paliwanag. Tumagal lamang ng kalahating araw upang lumikha ng isang bagong puwang sa gitnang energy core dahil nagkaroon siya ng nakaraang karanasan. Ang bagong nilikha na puwang ay hindi masyadong malaki, halos 30 milya ang radius at iyon ay higit pa sa sapat. Pagkatapos nito, hinati niya ang kalahati ng kanyang pinakamataas na espiritu at inilagay ang kalahati sa bagong nilikha na puwang. Nang pumasok ang pinakamataas na espiritu, ang patay na espasyo ay nagkaroon ng malaking lakas ng dugo at enerhiya na lumilitaw. Hindi nagtagal, ang puwang ay naging isang pulang karagatan. Nararamdaman ni Severin ang lakas ng dugo at enerhiya mula sa meridian na dumadaloy sa daluyan ng dugo patungo sa gitnang energy core hanggang sa bagong nilikha na puwang at pagkatapos ay bumalik sa daluyan ng dugo at sa huli sa meridian. Nagpapatuloy ang ikot. Sa makatuwid, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang kapangyarihan ay nare-recharge. Ang makajos na meridian ay hindi kapani-paniwala. Parang may walang limitasyong lakas sa katawan, at ito ay mabaliw. Natuwa si Severin. Habang nakolekta niya ang kanyang mga saloobin, ang kanyang banal na pakiramdam ay malayang gumagala sa paligid ng mga batas sa puwang. Ang kanyang mas mababang energy core ay nagbigay sa kanya ng mana at nagbago sa isang panloob na mundo. Ang gitnang energy core ay nagbigay ng dugo at enerhiya at nadagdagan ang lakas ng kanyang katawan. Sa pagbabagong iyon, ang kanyang balat ay hindi na mukhang maputi. Sa halip, ito ay naging isang maputlang kayumangging tono, parang nagkaroon siya ng tan. Pinakamahalaga, ang 2 energy core ay patuloy na nagpapalakas sa kanya sa bawat sandali. Dahil dito, mas lumakas din ang kanyang aura. Sa loob lamang ng kalahating araw, nalampasan niya ang hadlang at naging isang antas ng 9 na Royal Paragon. Pagkatapos nito, ang mga energy core ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng mas maraming espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng dugo at enerhiya. Kaya ang kanyang pag-unlad ay hindi tumigil at patuloy na umangat. Sa loob ng maikling panahon, narating niya ang maagang yugto, gitnang yugto, huling yugto, at sa wakas ang kumpletong yugto ng antas ng 9 na Royal Paragon. Sa oras na iyon, mabilis niyang kinuha ang kataas-taasang pagsulong na tableta na ibinigay ni Adrian at inilagay ito sa kanyang bibig. Ang gintong tableta ay naging isang napakalaking dalisay na enerhiya. Ang katawan ni Severin ay nakaramdam ng init na parang naliligo sa isang mainit na bukal. Ang dalisay na enerhiya ay umiikot sa kanyang mga meridian at mini Severin. Pagkatapos nito, mabilis niyang ginamit ang kanyang banal na kahulugan upang kontrolin ito upang ang kanyang energy core ay masipsip ang kapangyarihang panggamot. Mabilis na lumawak ang kanyang panloob na mundo. Mula 30,000 milya hanggang 39,000 milya at hindi pa rin ito huminto. Nagpatuloy ang paglawak sa loob ng ilang araw hanggang umabot sa 60,000 milya ang laki ng lupa ng kanyang panloob na mundo. Bigla, narinig ni Severin ang isang malinaw na tunog sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay may nabasag na hadlang. Doon niya napagtanto na nagkakaroon siya ng isang pambihirang tagumpay. Ang kanyang aura ay mabilis na tumaas sa antas ng isang Supreme Paragon at kumalat sa buong lungsod. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2675. Samantala, si Allen ay nasa kanyang gintong tolda na abala sa pagtatrabaho at pag-inom ng tsaa. Bigla, naramdaman niya ang isang bagong Supreme Paragon aura sa kanyang lungsod. Natigilan siya at hindi siya naniniwala. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at lumakad sa labas ng kanyang tolda upang palayain ang kanyang banal na kamalayan. Maya-maya, natuklasan niya kung saan nagmula ang aura.
Ito ay mula sa silid ni Severin. Bulalas niya sa kawalan ng paniniwala, si Severin ba ay naging isang Supreme Paragon? Walang mali para sa kanya na makaramdam ng pagkabigla at kainahinala dahil si Severin ay isang antas lamang ng 8 Royal Paragon ilang araw na ang nakakaraan. Ang mga pagkakataong sumulong si Severin sa Supreme Paragon ay napakanipas. Kahit na ininom ni Severin ang kataas-taasan na pagsulong na tableta, imposible lamang para sa kanya na maging isang Supreme Paragon sa isang maikling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nagulat si Allen. Kasabay nito, si Jackson ay nagsasanay sa pag-iisa sa loob ng sagradong bundok. Binuksan niya ang kanyang mga mata at isang ilaw ang mabilis na lumusot sa kanyang mga mata. Naramdaman din niya ang aura kaya mabilis niyang pinigilan ang kanyang pagsasanay at tumingin na parang nakikita niya ang puwang upang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Severin. Sa oras na iyon, nakita ni Jackson si Severin. Siya ay natulala. Sa palagay ko kahit gaano pa ako kapanipaniwala, pinamamahalaan pa rin niya akong sorpresa sa bawat oras. Ilang araw lamang itong tumagal sa kanya upang maging isang Supreme Paragon. Sa una, binigyan lamang ni Jackson si Severin ng konsepto ng paggunita dahil nais niyang makipagkaibigan kay Severin at mag-iwan din ng magandang impresyon. Hindi niya alam, si Severin ay talagang nagkaroon ng isang tagumpay at advanced mula sa isang antas ng 8 Royal Paragon sa isang Supreme Paragon sa loob ng ilang araw. Ito ay isang nakakagulat na bilis na wala pa ring nakagawa. Walang ideya si Jackson kung paano tumugon doon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nasnap ito ni Jackson. Nakatayo siya sa pakiramdam ng kasiyahan at pinalawak ang kanyang manipis na kamay upang kunin ang puwang gamit ang kanyang mga daliri. Kaagad, nakuha niya ang espiritual na enerhiya mula sa loob ng 30 milya sa kanya. Pagkatapos nito, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata. Si Adrian ay talagang maswerte na magkaroon kay Severin bilang kanyang personal na alagad. Sabi ni Jackson, ang pansin ng mga tao sa Royal City ay naakit ng bigla ang hitsura ng aura ng isang Supreme Paragon, at ang mayamang aura na pinigil ni Jackson. Ano ang nangyayari? Ang Supreme Paragon. Ang isang tao ay naging isang Supreme Paragon. Nagtataka ako kung sino ito. Ang Grand Priest ay talagang nakakaakit ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa para sa kanya. Bumalik sa silid ni Severin, si Severin ay nakatuon sa paglusot sa hadlang sa susunod na yugto kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng kanyang silid. Gamit ang kanyang banal na kamalayan, naskan niya ang kanyang katawan at pinapanood ang panloob na mundo na lumawak ng malaki habang hinahawakan ang kanyang hininga at binabantayan ang kanyang puso. Habang patuloy siyang nagsasanay, ang kanyang mga energy cores ay unti-unting hinihigop ang napakalaking kapangyarihang medikal. Sa tulong ng makajos na meridian, naramdaman niya ang dami ng dugo at enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng labis at kumulo tulad ng mainit na tubig. Ang panloob na mundo sa kanyang mas mababang energy core ay sumasailalim sa isang marahas at napakalaking pagbabago. Kapag ang laki ng lupa ng panloob na mundo ay lumawak sa 60,000 milya, ang prinsipyo ng mga batas ay nabago sa mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na lumilitaw sa puwang. Ang mga bituin, araw, at buwan sa kalangitan ay kumikislap sa mahusay na ningning. Hindi mabilang na enerhiya ng kalangitan na sumabog mula sa sirang portal at pinagsama sa lupa. Matapos masaksihan iyon, mabilis na isinagawa ni Severin ang kanyang pamamaraan sa pagkamit upang pagsamahin ang kanyang aura at paglilinang. Para sa isang ordinaryong practitioner na maging isang Supreme Paragon, ang pinagmula ng isang martial art ay dapat isama sa isang core ng enerhiya. Ang matagumpay na assimilation ng pinagmula ng martial arts ay nagbibigay ng kakayahang ipakita ito bilang nasa salat na kapangyarihan ng langit at lupa, na hinuhubog silang maging sariling paraan. Sa pagpapatupad ng isang banal na pamamaraan, maaaring magamit ng isang tao ang lakas ng espasyo at humiram ng mga patakaran ng langit at lupa. Para sa isang tulad ni Severin na nagsasagawa lamang iyon, ang kanyang panloob na mundo ay nakaranas ng isang split seconds na malalim na pagbabagong anyo kung saan ang 3,000 mga batas ay nakipagtagpo at nakalaan. Ang kasanayan ng swordsmanship, at ang kakanyahan ng 5 elemento lahat ay naglalaban upang maipahayag ang kanilang sarili ng buo.
Bukod dito, ang pisikal na katapangan ni Severin ay sumailalim sa isang tuloy-tuloy na pagpapalaki habang pinino niya ang makajos na pamamaraan ng Meridian. Sa isang mabilis na sandali, ang kanyang lakas ay lumampas ng higit sa 400,000 mga unit, na nakikipagkompetensya sa mga antas ng 5 mga praktikal na Supreme Paragon. Maging ang barbaric na hari, si Allen, ay nagtataglay ng isang pisikal na lakas na mula lamang sa 500,000 hanggang 600,000 mga unit. Sa karagdagang pagpapatibay ng kanyang tagumpay na may ilang mga tableta sa ika-8 grade, unti-unting binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Tumitingin sa madilim na kalangitan, at naramdaman niya ang paparating na pagdurusa ng langit. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi, ang mga pagdurusa ay kinakailangan para sa isang practitioner na maging isang tunay na Supreme Paragon. Pagkatapos ay nawala si Severin mula sa kanyang pwesto, na nagmaterialize sandali libo-libong milya sa itaas ng Royal City. Humakbang siya sa mga mystical cloud at tumayo na nakaharap sa kalagitnaan ng hangin, tumitingin patungo sa langit. Habang ang kanyang mga mata ay lumusot sa abot tanaw, ang mga madilim na ulap na napuno ng kidlat at kulog ay nagsimulang bumulusok na may nakababahalang bilis. Tila na naka-encode ng mga kapangyarihan ng langit at lupa, si Severin ay naghanda para sa paparating na pag-atake ng langit. Sa isang flash, isang malaking bolt ng crimson-tinged na kidlat ang tumama sa kanya, na damaloy sa madilim na ulap at inabot siya ng isang nakamamatay na puwersa. Hindi nag-iisa, si Severin ay nag-channel ng kanyang mana ng galit, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang makabuo ng isang makapangyarihang suntok. Ang isang bulag na liwanag, nakahawig ng hindi mabilang na mga bituin, ay bumalot sa kanyang palad at nag-ilaw sa buong kalangitan. Sa pamamagitan ng isang pagtama ng kanyang suntok, ang bolt ng kidlat ay sumabog sa mga fragment na sumakop sa kalangitan. Gayunpaman, ang kanyang kilos ay tila nag-udyok pa lalo sa kalangitan. Ang mga kulog na pag-atake ay dumating sa kanya na may pagtaas ng puwersa, tipikal na mga pagdurusa na naganap sa isang antas ng isang Supreme Paragon. Samantala, sa Royal City, napanood ni Reinhold na may lumalaking pag-aalala habang tumitindi ang pagdurusa lampas sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng kanyang paunang tiwala sa mga kakayahan ni Severin, ang pag-aalala ni Reinhold ay lumalaki sa bawat sandali. Ang pangalawang pagdurusa na ito ay umabot pa higit sa isang Supreme Paragon. May 7 higit pa. Nagtataka ako kung magagawa ba niyang malampasan ito. Ang pagtanggap ng ganitong langit na pagdurusa ay isang bagay na dapat harapin ng bawat practitioner bago maging isang Supreme Paragon. Sa pamamagitan ng pag-survive nito, tatanggapin ang isa bilang isang tunay na Supreme Paragon. Ang pagkabigo dito ay may mabigat na kapalit na kailangang tanggapin. Si Reinhold ay una nang naging kumpiyansa na magtatagumpay si Severin. Gayunpaman, ang pagtaas ng lakas ng pagdurusa ay nagsimulang magdulot ng pag-aalala sa kanya. Ngunit si Severin ay nanatiling kalmado sa kabila ng lahat habang hinaharap niya ang kapigatian na may matapang na ngiti na tila minamaliit ang kulog. Siya ay umangat pataas at umungol, tinawag ang talam ng Loren Divine. Ito ang kanyang proteksyon na banal na sandata na bumabalot sa kanya ng isang makapangyarihan at walang kapantay na sword wheel. Walang pag-aaksaya ng oras, si Severin ay sumugod diretso sa gitna ng kapigatian. Ang mga alon pagkatapos ng mga alon ng pag-ilaw ay tumama sa hangin, at walang tigil na umaatake sa katawan ni Severin. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na anyo ay matagal nang naabot ang isang antas na maihahambing sa isang proteksyon na banal na armas. Ang mga Thunderbolt ay bumagsak sa kanya, ngunit hindi siya naapektuhan at nakaramdam lamang ng kaunting pamamanhid. Ginamit ni Severin ang talam ng Loren Divine at lubos na pinakawalan ng kanyang hangarin sa espada, na pinalamutian ng ningning ng araw at buwan. Ang mga espiritu ng mga espiritual na kayamanan sa loob ng ilang libong milyang saklaw ay nanginginig na parang tumutugon sa kanyang tawag. Sa isang magaan na galaw ng kanyang espada, isang gintong talam ng liwanag ang tumusok sa kadiliman na may puwersa na tila naghahati sa kalangitan. Isang atake lamang ang sapat upang batasin ang puwang na nakapalibot sa madilim na ulap. Maya-maya, ang mga madilim na ulap na umaabot ng daan-daang milya ay bahagyang humina at nabawasan ang kanilang nakakatakot na aura.
Nanatiling kalmado si Severin kahit patuloy-tuloy niyang hinaharap ang mga kidlat. Sa paglakad niya pasulong, sumugod siya sa pinakasentro ng kapigatian habang tinatanggap ang malalakas na pag-atake sa kanyang katawan. Ang mga nakasaksi ay lubos na nabigla sa kanilang nakita. Kinusat ni Renaud ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala at halos hindi makapagsalita sa gulat. Kailan naging ganito kalakas ang kanyang katawan? Kahit ang langit na pagdurusa ng isang Supreme Paragon ay parang laro lang sa kanya. Samantala, sa gintong tolda, pinanood ni Allen ang matapang na pagharap ni Severin sa kulog at namangha sa kakayahan nitong sumipsap ng kapangyarihan nito. Hindi iyon. Iyon ang konsepto ng paggunita ng aming tribo. Hindi pa niya iyon ganap na pinagkadalubhasaan. Imposible. Kakaakyat pa lamang niya bilang Supreme Paragon pero parang hinubog na ng langit at lupa ang kanyang espiritual na enerhiya. Hindi sapat ang konsepto ng paggunita para gawin iyon. Nang inag si Allen sa iniisip niya. Alam niya ang kakayahan ng kanilang tribo. Karaniwan, ang mga nakapag-master ng konsepto ng paggunita ay may lakas na nasa 200,000 unit matapos maging Supreme Paragon. Ngunit si Severin ay tila lumampas pa sa 300,000 unit, lalo pang pinahusay ng kanyang mana. Sa isang napakagandang palasyo malapit sa gintong tolda, si Tristram ay nakatitig sa kalangitan ng walang imik. Ang mabilis na pag-angat ni Severin sa monumento ng lakas kanina ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang insecurities. Mas lalo pang lumayo ang agwat sa pagitan nila at nagpasya siyang magsanay mag-isa pagbalik niya sa kanyang silid. Ang ginawa ni Severin sa loob ng kidlat ay hindi niya maunawaan, dahilan upang maramdaman niyang wala siyang magawa laban sa ganitong klaseng kapangyarihan. Para sa kanya, si Severin ay parang isang bundok na hindi niya maaabot kahit gaano pa siya magsikap. Nang makita niyang umatras ang madilim na ulap matapos sipsipin ni Severin ang kapangyarihan ng kulog, sinabi ni Tristram ng mahina. Maaaring siya ang pinakabatang Supreme Paragon sa kasaysayan ng Blue Realm. Karaniwan, ang mga Supreme Paragon mula sa mga sagradong lupain ay umaabot sa antas na iyon sa edad na 200 hanggang 300 taon. Kahit ang pinakatalentadong practitioner ay bihirang maabot ito bago ang 1 siglo. Ngunit sinira iyon ni Severin, dahil ayon sa nalaman ni Tristram, hindi pa umaabot sa 1 siglo ang edad ni Severin. Sa kanyang pambihirang talento at landas patungo sa pagiging immortal na nakuha mula sa Starry Sky Battlespace, tila itinakda na ang kanyang kapalaran. Hindi nakakagulat kung bakit mataas ang tingin sa kanya ng mga matatanda. Bumantong hininga si Tristram na may halong inggit. Sa kalangitan, patuloy na hinihigop ni Severin ang kapangyarihan ng kulog habang ipinapadala ang kanyang banal na pandama sa kanyang panloob na mundo upang obserbahan ang mga pagbabago nito. Matapos makuha ang kapangyarihan ng kulog, ang kanyang panloob na kaharian na dati ay puno ng walang hanggang liwanag ay nagsimulang magtaglay ng buhay. Ang buhay ay hindi nagpakita bilang mga bulaklak, halaman, o puno, kundi bilang mga ibon at hayop. Ang panloob na mundo ni Severin ay tuluyang nakumpleto ang mga batas nito, na nagbigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang enerhiya ng kulog upang baligtarin ang pagkawasak at magpalago ng sigla. Nang masaksihan iyon, huminga ng malalim si Severin at sinipsip ang ulap, na tinatanggap ang enerhiya sa loob ng kanyang panloob na mundo. Habang naglalaho ang kulog, ang langit at lupa ay nagbago at naging isang kahanga-hangang tanawin na puno ng mga gintong lotus na nakapalibot sa kalangitan. Ang mga bulaklak ay bumabagsak mula sa itaas, habang ang isang lilang aura ay nagmumula sa malayo. Ang puwang ay napuno ng asensya ng 5 elemento, habang ang isang maliwanag na buwan ay nakabitin sa itaas ng kalangitan. Isang marilag na dilaw na ilog ang damaloy mula sa Nine Heavens Gale, kasabay ng anyo ng isang walang kamatayang emperador na umuusbong mula sa ilog ng panahon na may ngiti. Ang pangyayaring unti-unting nagliwanag sa buong Royal City ay ikinagulat ng lahat. Ang mga barbaro, nagulat pa rin sa kanilang nakita, ay nagpahayag ng kanilang pagkabigla at hindi makapaniwala. Hindi ko akalain na makakamit ni Severin ang ganitong pambihirang tagumpay. Gaano kaya kalaki ang kanyang talento para makalikha ng ganitong kababalaghan? Ang tumataas na buwan, ang dumadaloy na ilog, ang anyo ng walang kamatayang emperador, ang lilang aura, at ang kalangitan na puno ng mga bulaklak.
Ang talento ni Severin ay maihahambing sa maalamat na Green Emperor. Sa tingin ko ay maaari pa niyang malampasan ang Green Emperor. Matinding bumagsak si Severin matapos niyang lunukan ang kulog at lumapag sa lupa. Ipinakalat niya ang kanyang banal na pandama sa buong lugar at narinig ang mga papuri at paghahambing sa iginagalang na Green Emperor. Ang Green Emperor ay isang tunay na immortal na dating nagmula bilang tao. Ang paggalang ni Severin sa kanya ay walang hanggan. Si Rinold ang unang lumapit kay Severin, na may malawak na ngiti na tila pinipilit ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Binabati kita, ang iyong tagumpay ay tunay na kahanga-hanga. Nagawa niyang pumatay ng isang antas na 2 Supreme Paragon bago ang kanyang pag-angat, kaya makatwiran lamang na maaari na siyang makipaglaban sa isang antas na 3 Supreme Paragon matapos ang kanyang breakthrough. May 6 na Supreme Paragon sa sagradong lupain ng Grundy 1, at halatang nasisiyahan si Rinold na nadagdag si Severin sa kanilang hanay. Mabait ka, ito ay sadyang swerte lamang. Ngumiti si Severin ng magaan. Bago pa man magpatuloy ang usapan, lumitaw si Allen sa harap nila at tumawa ng buong puso. Ang iyong kapalaran ay tunay na kapansin-pansin, Severin. Kahit ang isang maharlika na tulad ko ay naiinggit sa iyong napakalakas na pangangatawan. Bilang tugon, pinakawalan ni Severin ang isang siksik na sinag ng liwanag na naglalaman ng isang linya ng banal na kasulatan. Ito ang resulta ng kanyang pagsisikap sa pagpino ng makadiyos na Meridian. Ipinasa niya ang kaalaman kay Allen sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay. Ang teknik na ito ng katawan ay nagmula sa konsepto ng visualization ng tribong barbaro. Kung iisipin, malaki ang utang nito sa gabay ng ating Grand Priest. Kung wala iyon, wala tayong magiging epektibong paraan upang palakasin ang katawan. Habang tinatanggap ni Allen ang impormasyon, namangha siya sa kalidad nito at naging inspirasyon sa konsepto nito. Bago pa siya makapagtanong, ibinunyag ni Severin na ito ay nakamit sa pamamagitan ng ganap na pagdedukta ng konsepto ng paggunita. Nagulat, tinanong ni Allen. Pinagkadalubhasaan mo ito ng tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Allen, at nakaramdam siya ng matinding kaguluhan sa kanyang kalooban. Malinaw niyang nakita ang malaking bentahe na dala ng makadiyos na pamamaraan ng Meridian, dahil isa itong pagpapahusay ng konsepto ng paggunita ng kanyang angkan. Ang konseptong iyon ay nakakapagod lamang sa pisikal na katawan sa isang limitadong antas, ngunit ang pamamaraan ni Severin ay pinipiga ang lahat ng Meridian sa isang masiksik na espasyo. Ang bawat selula ay sumasailalim sa pagbabago at nagiging parang isang mini-core ng enerhiya kung saan maaaring mag-imbak ng mahalagang enerhiya at dugo. Ang isang Supreme Paragon na nasa unang antas ay maaaring gamitin ang pamamaraang ito upang itaas ang kanyang lakas hanggang sa antas ng 3 Supreme Paragon. Para sa mga barbaro, ang diskarting ito ay higit pa sa anumang banal na sandata, dahil pinalalakas nito ang tunay na kapangyarihan ng tao sa halip na umasa sa mga panlabas na kagamitan. Ang pagkakaiba ng isang proteksyon na banal na sandata at ang pamamaraang ito ay ang una ay panlabas habang ang huli ay panloob. Huminga ng malalim si Allen at pinakalma ang sarili. Sa seryosong ekspresyon, magalang siyang yumuko kay Severin at nagsabi, "Ang iyong kabutihang loob sa mga barbaro ay hindi malilimutan." Naalala rin niya ang kanyang naunang pagtutol sa mungkahi ng Grand Priest na baguhin ang ilang mga pamamaraan. Sa pagbabalik tanaw, natawa siya sa kanyang naging reaksyon. Inakala niyang ang konsepto ng paggunita ay limitado lamang, ngunit higit pa roon ang naabot ni Severin sa pamamagitan ng pagpapabuti nito. Ngumiti si Severin at kumaway ng kamay, na naglabas ng isang hindi nakikitang puwersa upang ituwid si Allen. Hindi mo kailangang maging ganoon kababa ang loob. Ang regalo na ito ay isang maliit na tanda ng aking pasasalamat sa lahat ng ginawa ng mga barbaro para sa akin. Hindi alam ng ibang barbaro ang tunay na nangyayari sa pagitan nila, kaya nagpalitan sila ng mga nagtatakang tingin habang pinapanood ang kanilang pinuno. Ano ang nangyayari? Bakit biglang nagpapakita ng paggalang ang kamahalan kay Severin? Anong uri ng kakayahan ang maaaring magbigay ng ganitong antas ng respeto mula sa ating hari? Mataas ang ating katayuan sa mundong ito, at ang ganitong kilos ay karaniwang nakalaan lamang para sa ating mga ninuno at mga Diyos.
Hindi pinansin ni Allen ang kanilang mga bulungan dahil alam niyang ang pagbubunyag ng makajos na pamamaraan ng Meridian ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon sa kanyang mga tao. Isa lamang sa 1,000,000 practitioner ang nagiging Supreme Paragon gamit ang tradisyonal na pag-unawa sa konsepto ng paggunita. Gayunpaman, sa paggamit ng makajos na pamamaraan ng Meridian, ang bilang ay maaaring tumaas sa 7 o 8 katao sa bawat 1,000,000. Ang pamamaraang ito ay mas malalim kaysa sa konsepto ng paggunita at mas madaling matutunan. Ang pagbubukas ng Meridian sa mga unang yugto ay nakakaapekto sa pisikal na katawan, habang sa mga susunod na yugto ay nakatuon ito sa core energy at sa kontrol ng enerhiya at dugo. Kapag matagumpay na napagsama ang asensya at espiritual na enerhiya, mabubuksan ng maayos ang landas patungo sa immortalidad. Sa pag-iisip ng ganitong posibilidad, napuno ng tuwa si Allen ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon at tumawa ng bahagya. Ang iyong tagumpay bilang Supreme Paragon sa aming lupain ay isang dahilan upang magdiwang. Kaya naman, ako ay maghahanda ng isang pagdiriwang para sa iyo. Pagkatapos ay inakay ni Allen si Severin patungo sa isang gintong tolda na masiglang naglakad. Sumunod si Reynold sa kanila ng malapit. Pagdating nila sa tolda, nakita ni Severin ang isang hindi inaasahang tanawin. Sa gitna ay nakaupo ang Grand Priest na si Jackson, na nakangiti at marahang tumango bilang pagbati. Dumating siya mula sa sagradong bundok na ilang milya ang layo matapos marinig ang balita. Kabanata 2,700, si Allen ay lumakad sa loob ng tolda na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinatibay ang mga banal na kasulatan mula sa kanyang isipan, at nagsalita ng may paggalang. Mangyaring tingnan ang pamamaraang ito, Grand Priest. Nagtataka at puno ng interes, kinuha ni Jackson ang pamamaraan at sinuri ito ng mabuti. Siya ay nasa pag-iisa sa sagradong bundok nang biglang ipinatawag siya ni Allen upang suriin ang isang pamamaraan na may malaking kahalagahan para sa mga barbaro. Habang ipinapadala ni Jackson ang kanyang banal na pandama, sinuri niya ang asensya ng makajos na pamamaraan ng Meridian. Nang mapansin ang mga prinsipyo nito na halos katulad ng konsepto ng paggunita, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at bigla niyang sinabi, "Anong kahanga-hangang pamamaraan? Ang paraan ng pagsasanay na ito ay tunay na revolusyonaryo. Ang pinakamahirap na bahagi nito ay ang pag-activate ng gitnang bahagi ng dibdib at ang pagpino ng dugo at enerhiya mula sa itaas na kalangitan. Kung magtatagumpay ang isang tao, mabubuksan nila ang landas patungo sa immortalidad sa pamamagitan ng napakabisang paraan." Natuwa, humarap si Jackson kay Allen at sabik na nagtanong, "Sino ang lumikha ng pamamaraang ito?" Ngumiti si Allen at sumagot, "Ito ay walang iba kundi si Severin na kasama natin ngayon." Natigilan si Jackson sa hindi makapaniwala. "Severin." Umiling siya at sinabing, "Hindi ko akalaing ang isang semi-immortal ang makakalikha nito, lalo na si Severin." Mahinahon lamang na inilapag ni Severin ang kanyang tasa ng tsaa at pinanatili ang kanyang composure. "Hindi ko maipahayag ng maayos ang aking pasasalamat noon kaya inaasahan ko na ang pamamaraang ito ay sapat bilang tanda ng aking taos-pusong pagpapahalaga." Biglang tumayo si Jackson mula sa kanyang upuan sa labis na pagkamangha. "Sigurado ka ba, Severin? Maaaring hindi lubos na maunawaan ng iba ang halaga nito, ngunit alam ni Jackson kung gaano ito kahalaga. Walang labis na pagsasabi na mas mataas pa ito kaysa sa konsepto ng visualization ng mga barbaro. Sa tamang pagsasanay, may humigit kumulang 60% tsansa ang isang tao na maging tunay na immortal, o hindi bababa sa semi-immortal. Sa praktikal na aspeto, napapalitan nito ang konsepto ng paggunita at maaaring maging pangunahing pamamaraan ng sekta." Tiningnan ni Severin si Jackson na halatang tuwang-tuwa at ngumiti. "Oo, naaalala ko ang kabutihang ipinakita ninyo at ng inyong angkan." Tumawa si Jackson ng malakas. "Napakagandang balita iyan. Kung ibang tao ang nagsabi niyon, hindi yun papaniwalaan ni Jackson." Ngunit batid niya na si Severin ay ang prodigy ng Grundy I Sacred Land at alagad ni Adrian. Dahil sa matibay na ugnayan sa pagitan ng mga barbaro at ng sagradong lupain ng Grundy I, ang mga salita ni Severin ay tunay na nagpapakita ng taos-pusong hangarin na suklian ang kabutihan.
Dahil ang pamamaraang ito ay lubhang mahalaga at kapaki-pakinabang, hindi namin ito tatanggapin ng walang kapalit. Bilang ganti, ihahandog ko sa iyo ang Clearwater Divine Gold na ito. Sa isang galaw ng kamay, lumitaw ang isang pirasong kasing laki ng kamao na kumikinang na may asul na liwanag. Ang presensya nito ay naglalabas ng napakalakas na aura na kahit ang mga Supreme Paragon ay apektado. Para bang nagbago ang panahon sa mismong paglitaw ng mineral. Ang mga kakaibang refleksyon ay lumitaw sa Royal Court na parang isang dagat ang sumulpat sa hangin. Clearwater Divine Gold. Nagulat si Severin. Ito ay isang napakahalagang kayamanang may attribute na tubig na may kakayahang patatagin at pahusayin ang mga banal na sandata hanggang sa kaya nitong durugan ang mga bituin. Gayunpaman, si Allen, na inaasahan na maaaring tanggihan ito ni Severin, ay agad na namagitan at hinikayat siyang tanggapin ang regalo. Sige na Severin, naabot na namin ang antas ng pisikal na lakas na halos katumbas ng proteksyon na banal na sandata. Hindi na namin gaanong ginagamit ang mana, kaya hindi namin lubos na maipapakita ang aming kakayahan kung may ganoong uri ng sandata. Ang pagtanggap ng regalo mula sa isang taong may mataas na katayuan ay isang pribilehiyo.